masalo na komplikado, mga termino parang alien sa ulo. Huwag kang mag-alala, andito kami, tutulungan ka naming maunawaan easily. Alam niyo po, gusto ni Senator Ping Lacson, siya yung pinuno ng Blue Ribbon Committee, na maglabas ng isang very important witness sa November 14. Pero sa ngayon po, ayaw niya pong sabihin kung sino ito at bakit. So, sino kaya ito talaga? Sino tong saksing ito at ano ang alam niya tungkol dito sa flood control scam na to? So, medyo ginagawa tayong excited, no, nitong si Senator Ping Lacson. Pero alam niyo po, hindi ito basta-basta ordinaryong saksi. Siya ay tinatawag na insider o tao na nasa loob ng operasyon nitong flood control scam na to. So, talagang importante sapagkat sa kwento ni Senator Ping Lacson, mukhang alam niya lahat, no, yung ins and out of the corruption. Hawak doon niya yung dokumento at hindi lang siya magkikwento. May dala siyang ebidensya tulad ng ledger, yung mga listahan ng bayaran at yung digital files, mga electronic na dokumento yan at iba pang mga record. So, itong testigo na to, alam po niya yung flow ng pera. Alam niya kung sino yung mga kumuha, pinagbigyan ng mga kickback at commission na to. So, siya yung inaasahan natin na magpapatunay kung paano umalis yung pera mula sa kaban ng gobyerno at napunta sa bulsa ng mga opisyal at kontratistang nanloko sa ating bayan. Sabi ni Lacson, siya ang makakapagkumpleto ng kaso para mapakulong ang mga corrupt public officials, ang mga salarin, ang mga nakipagsabuatan upang nakawin ang pera ng taong bayan. So dito may tatlong dahilan bakit kailangang itago yung pagkakakilanlan dito sa testigo ni Ping Lacson na to. So ang desisyon ni Senator Lacson na itago ang pangalan ng saksi ay isang taktika para maprotektahan ang investigasyon at ang taong magbubunyag ng lahat-lahat ng may kinalaman dito sa pandarambong na kasong ito. So, siyempre, kailangan nating proteksyonan yung saksi dahil may panganib sa buhay dito. Ang mga sinasabing sangkot sa anomalya ay mga makapangyarihan at mayayaman tao. Kung ibunyag ang pangalan, maaari nilang bantaan yung tao, tatakutin yan o saktan ng saksi at ang kanyang pamilya para manahimik. So, hindi biro to. Dahil ito yung makakapagturo So, ang pagiging sekreto ay ang unang layer ng proteksyon para makapagbigay ng testimonya ang saksi ng walang takot. Pero alam ko, tiwala tayo kay Senator Ping Lacson pag ito umawak, kumpleto recados to. At sigurado secured na secured ang testigong kanyang ipipresenta sa November 14. Kung alam kasi ng mga akusado kung sino yung saksi, makakapag-prepare yan. Magkakaroon sila ng panahon para gumawa ng kasinungalingan. Ang gusto ni Senator Ping Lacson dito, magkaroon ng element of surprise Kasi yung mga akusado, kung alam nila kung sino yung saksi, magkakaroon sila ng panahon para gumawa ng kasinungalingan. Sanay na sanay sila dito. Tapos magtago ng ebidensya o gumawa ng mga peking depensa. Sa ganang ito, kapag biglaan at biglang lumabas ang saksi sa hearing, mapipilitan ng mga akusado na magsabi ng totoo o magkamali sa kanilang sagot dahil wala silang pinaghandaang
kwento. So, ang iiwasan dito, makakagawa ng kasinungalingan at mag-fabricate na naman ng ebidensya itong mga inaakusahan. Katulad ng nangyari noong nakaraang hearing na may prinisintang isang testigo na wala sa agenda, tapos peke naman pala yung affidavit, no? Tapos ngayon gustong tawagin, hindi na makita yung testigo. So, hindi ganon ang diskarte ngayon ni Ping Lacson. So, dito sa November 14, no, ay napakahalaga nito. Itong pagtatago sa pagkakakilanlan ng VIP witness na to ay hindi lamang taktika para sa seguridad. Ito po ay isang strategy yan. Bomba na itinanim ni Senator Lacson niya sa puso ng investigasyon. So, hindi ito matuturing na simpleng saksi lamang yan, o simpleng pagsaksi sa November 14. So, sa paglabas nitong saksi na to o witness na to sa November 14, hindi lamang mga opisyal ang haharap sa Senado. Haharapin nila ang direktang katibayan na nag-uugnay sa kanila sa pagnanakaw, sa pandarambong. Kasi yung ledger na yan at digital files na yan, siya yung magiging aklat na hindi nila kayang sunugin o itago. So medyo kakabahan ngayon to. Itong mga inaakusahan sa flood control scam na to. Sigurado ako nag-iisip na to ng mga kasinungalingan at mga ebidensya kanilang ipapabricate. Yung kasing digital files and ledgers are exceptionally powerful and necessary component of the case. Pero alam nyo po, they are not enough on their own. They must be meticulously authenticated, proven, untampered, and logically tied by the witness testimony to the actual commission of the crime to meet the standard of proof beyond reasonable doubt required for a conviction in the Sandigan Bayan. Yung proof beyond reasonable doubt na yan, pinag-usapan na natin ng mga nakaraang episodes. Ay ibig sabihin niyang walang kaduda-duda, talagang may moral certainty ang huwes para i-convict ang mga mandarambong. So, ang saksing ito ang huling barahan na magsasara sa debate at magbubukas sa pinto ng kulungan. Sa araw na yon, malalaman natin kung sapat na ba ang tapang ng isang tao para kalabanin ng kapangyarihan ng korupsyon. So, itong November 14 na ito ay hindi lang isang hearing. Ito ang araw na uumpisahan nating bawiin ang tiwala ng sambayanan at ang bilyong-bilyong pisong ninakaw sa kaban ng bayan. So, dito na lamang po, ito po muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa inyong pakikinig. At huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at kung maaari ay i-share niyo po itong aking video at para sa kaalaman ng ilan sa ating mga kababayan at may matutunan sila tungkol dito sa saksi or witness na ipipresent na ating magiting na senador na si Senator Ping Lacson. Maraming salamat po.